Kaugnay pa nga sa mga isinasagawang tigil pasada ng ating mga drivers and commuters ngayong araw, ito namang mobility assets ng Philippine National Police nakatakdang i-deploy para sa libreng sakay ngayong araw. Bunsod yan ng nationwide transport strike. Halos 85% ng pulisya nakatalaga naman para sa seguridad. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Nakahanda na ang ilang mga mobility assets ng Philippine National Police para sa pagpapatupad ng libreng sakay bunsod ng ilulunsad na nationwide transport strike ng ilang mga transport group ngayong araw. Ayon kay Philippine National Police spokesperson at Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, mas pagtutuunan ng pansin ng pulisya ang pagpapaabot ng tulong at assistance sa mga mananakay na siyang lubhang maapektuhan ng strike ngayong araw. Ito ay naglalayo na maibsan ng mga commuters na makarating sa kanilang mga destinasyon sa kabila man ng epekto ng pansamantalang paghinto sa transportasyon. Ordinarily, ma'am, we have the strength of 230,000 plus ang total strength ng Philippine National Police, and 85% of which ito po ay dedicated po sa mga police visibility natin o ito po yung mga nasa kalsada natin. At sinabi ko nga po kahapon, para po sa nationwide na strike bukas, hindi lang to about police visibility, ma'am, kundi yung tunay na pagtulong ng Philippine National Police sa mga kababayan natin na mapapassible na ma-stranded sa pamamagitan ng pag-deploy ng mobility assets po ng PNP para po sa tinatawag natin na libreng sakay para mahatid natin yung mga kababayan natin magmula sa kanilang tahanan papunta po sa kanilang hanap buhay po. Mula naman sa kabuang bilang na 230,000 na miyembro ng pulisya mula sa iba't ibang unit, 85% ang siyang itatalaga para sa pagpapatupad ng mas minalakas sa police visibility sa mga komunidad. Ito naman ay halos katumbas ang humigit kumulang 180,000 na miyembro ng Philippine National Police. Anituan niyo ang pagpapatupad ng peace and order ay karaniwan at bahagi na ng mandato ng pulisya. Mayroon mang mga programa gaya ng strike o wala. Maliban naman sa pagpapalakas sa police visibility, ay magpapatuloy din anya ang mga administratibong trabaho ng mga tanggapan at unit ng pulisya habang patuloy na nagpapatupad ng kaayusan at kapayapaan. Ang sinasabi po natin is at least 85% po ng total strength po ng bawat unit ng mga locality. But then again, sinasabi nga po, on the side na lang po, ma'am, yung deployment natin. Sapagkat ang sinasabi natin, bukod sa deployment, ang gusto natin is tulungan natin totoo yung ating mga kababayan na hindi mahirapan sumakay. Ito, sapagkat yung peace and order visibility naman is natural duty naman po ng Philippine National Police with or without national transport strike bukas po. Yes, more or less po, ma'am, sapagkat may mga administrative duty po na may iwan sa mga opisina. And about 80% po niyan, ito po yung makikita na police visibility, especially po may napipinto na national strike bukas po. Samantala, patuloy naman na nakamonitor ang Philippine National Police para sa mga magiging kasabay na kilos protesta ng nationwide transport strike ngayong araw upang matiyak na magiging sapat ang deployed personnel na siya namang tatao sa mga magiging demonstrasyon kasabay nito. Mula dito sa Camp Crame sa Quezon City, ito si Bombo Bea Piniza. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.